Magandang umaga po. As I have promised to you, magkakaroon po tayo ng practical lessons on backyard chicken raising. And mag-uumpisa po tayo sa itlog. Of course, there is that eternal debate. Saan daw nauna? Itlog o manok? I don't know. Honestly, hindi ko alam. Pero kung walang itlog, walang manok. Kung walang manok, wala namang itlog. But let's leave that to the scientists to determine. Today, we will just look at the shape and the form and the cleanliness of the eggs para matuto kayo kung aling itlog ang dapat piliin na pang-incubate. Sa farm, maraming itlog na lalabas sa mga manok. Unang-una ito. Ang tawag namin dito, peewee. Maliit na itlog. Ito, hindi namin ini-incubate sapagkat hindi lang sa mahuhulog ito sa butas ng egg tray. More often than not, dahil maliit siya, hindi fertile to. So, don't incubate this. Number 2, itong shape na ito, maliit din at saka hindi maganda kasi oblong at saka matulis yung dulo niya. Siguro natagalan yung inahin sa pagkire. Kaya naipit yung itlog at nagkaroon siya ng parang leeg-leeg dito, no? Parang may neck. So, hindi rin ito dapat i-incubate. Ang pangatlong itlog na ipapakita ko sa inyo, ito, okay na sana ito. Medyo mahaba-haba lang. Pero, hindi pa rin ito ang ideal na shape. But this egg actually, we already include this in the incubation. And pipisa na ito. Pero, ang pinaka-ideal na shape ng itlog, ito. Ito yung tinatawag nilang talagang hugis itlog. This is the ideal shape. Malinis siya. Walang irregularity. And ito yung dapat yung itlog na pinipili nyo na ilagay sa incubator. Importante po ang hugis at ang kalinisan ng itlog sapagkat that will determine the vigor and health of the chicks that will come out of the eggs. Yan po ang ating unang lesson this week sa ating practical lessons on backyard chicken raising. Magandang umaga po. Welcome to another edition of the breeding and raising of backyard chicken. Last week, sa ating breeding and raising backyard chicken series, ipinakita natin kung paano mag-hatch o magpalimlim gamit ang incubator. We cited the advantages of using the incubator. Pwede mong i-hatch ng by batch, karamihan, libo. Pero dun sa mga farm na nasa malalayong lugar, walang kuryente, na hindi ka pwedeng gumamit ng incubator, wala kang ibang choice. Kundi ito, hand power. Kailangan lang mabantayan mo yung itlog at huwag mo hayaan na aapak-apakan niya daily. So, ang technique dyan, kapag nangingitlog yung inahin mo, daily, kolektahin mo, iwanan mo lang ng isa. Para ang tawag sa amin sa Ilonggo niyan, hindi maglangka-langka. Ibig sabihin, hindi siya maguguluhan kung saan yung pugad niya sapagkat natatandaan niya may itlog siyang isa. So, you gather the eggs every day and then kapag halimbawa after 10 days hindi pa siya naglimlim, maghanap pa ng ibang inahin na naglilimlim na at doon mo i-load. Pero kung maglimlim siya, ibalik mo sa kanya yung itlog niya. Ang disadvantage lang nito actually, unang-una, siyempre may mga kuto. Pero madali naman yung kuto eh. Ito, dahon ng maridi kakao. Pwede nating ilagay sa kanyang pugad mamaya. Pwede rin tanglad. Pwede rin yung gentong sa doon sa may bundok ng Bukidnon na panglagay sa pugad ng inahin. The other disadvantage ito, minsan pag hindi maganda yung patawag nating parang bedding niya, pag hindi maganda, yung kanyang pugad, hindi maganda yung pagkalatag ng matting o bedding, malamig sa ilalim. But of course may attempt yung inahin na ikutin yung kanyang itlog para pantay yung
yung init. Pero more often than not, mababa yung hatching rate, no, kapag ganito. Now, there is another advantage in allowing your hens to hatch. Alam nyo, in the course of their life, yung mga inahin actually nagkakadevelop ng tinatawag nating gut fat o taba sa puwit. Ang tawag doon gut fat, no? Kapag mataba yung inahin, mahina siyang mangitlog. And more often than not, hindi mangingitlog. But if you allow them to hatch, kapag pinayagan mo silang maglimlim, hinayaan mo silang maglimlim, yung kanyang init ng katawan will actually melt yung fats niya. So matutunaw yung taba sa kanyang katawan sapagkat mainit yung kanyang katawan, and that will make him very fertile pagkatapos ng kanyang hatching season. Ang isa pang disadvantage ng hen hatching actually, 21 days bago mapisa, and then mga isang buwan niyang aakayin yung kanyang sisiw. So kung malakihan at maramihan ang iyong production, hindi advisable yung hen hatching. Kasi parang 2 buwan kang walang production sa iyong inahin. And that's a lot of losses actually sa isang farmer. So yun po ang advantages at saka disadvantages ng hen hatching. Ang isang importanteng bagay sa isang farm operation ay yung immediate reaction na gagawin mo sa isang nakikitang problema. Like say for example, we used to breed our hens in the free range. At maganda ang setup sapagkat nakakain sila ng damo. And meron silang sunlight making them healthy. But things changed when the rainy season started sapagkat napansin namin na merong mga inahin na nagkasipon and hindi kaagad ma-monitor sapagkat hindi mo naman malapitan pag nasa free range, sumatakbo yung mga inahin. So what we did, we came up with this new system now. Actually, hindi naman bago. We used to do this. And ang ginawa namin, we confined them to a pen large enough to accommodate about 20 hens. And nilagyan namin ng itlugan sapagkat kailangan ito. Although we made a modification, ginaya namin yung sa layer farms. Pinapagulong na lang yung itlog sa labas para yung putik ay hindi didikit sa mga itlog. And there are of course advantages and disadvantages sa free range breeding at saka yung confined breeding. Sa confined breeding, of course, ang advantage mo, easy monitoring, madali mo makita kung may sakit yung mga manok, and madali mo ma-eliminate yung mga, bakit pumasok yung aso dito? Loko to si Zuma. Madaling ma-monitor yung mga sakit and matreat kagad, no? Ang disadvantage niya naman, walang access sa greens or damo yung mga inahin, and in the long run, apektado siyempre yung kanilang egg laying capacity. But of course, yung sinasabi nating advantages at disadvantages, you have to weigh this. At yung pag-weigh nito ay dapat na malaman mo kung alin na mas magandang setup. But I believe that the advantages actually far outweigh the disadvantages in confined breeding. Magkakaroon sila ng reduction sa egg production, but that's alright. Kaysa naman marami kaming mga inahin na magkakasakit. So, ito yung lesson ng farming, immediate reaction to a given situation para yung farm operations ay hindi maapektuhan ng mga pansamantalang problema. This area could accommodate about 600 hens, and nag-a-adjust pa sila, so hindi pa ganun karami yung mga itlog. But this is how we do it. May kasabihan po na the best teacher is experience, and actually this is true. Totoo po yan, lalo sa farm operations. Lately, napansin ko na maraming itlog na nababasag in spite of the fact na nilagyan namin ng foam yung receptacle ng itlog.
So, when I checked, I found out na minsan ay nababangga sa yung pako na nilagay namin. So, immediately, gumawa tayo ng adjustment. Nagpagawa po ako ng bagong disenyo. Actually, hindi naman original idea ko ito. Nakita ko rin lang ito. Nilagyan natin ng rubber band, no? Yung receptacle para yung rubber ang sasalo sa itlog tulad nito. So hindi na siya babagsak sa baba, kundi sasaluhin siya ng rubber and ma-prevent yung pagbagsak niya rito sa baba na medyo matigas. So right now seems to be working. Medyo maganda yung resulta at so far ay wala pa ako nakikitang basag na itlog o itlog na may crack. So this is one way of emphasizing the importance of keen eyes. No? Kailangan matalas yung mata mo sa farming. Kailangan matalas yung mata mo. Kapag nakikita mo na may diferensya, you immediately come up with a solution to the problem para mabawasan yung losses sa egg production mo. Another lesson learned in practical farming. This is our second edition ng ating online instructions on how to breed and raise free-range native chicken. Last week, matatandaan po ninyo, pinag-usapan natin kung anong klaseng itlog ang pwede nating piliin para i-incubate or i-hatch or palinliman. Ngayong linggong ito, we will move one step higher. We will talk about hatching. Actually, merong dalawang paraan ng paglilimlim. Yung natural, na kung saan ay inahin lang ang maglilimlim. And the other is itong mga incubator. Ngayong linggong ito, pag-uusapan muna natin yung paggamit ng incubator. Next week, pag-uusapan natin yung paglilimlim ng inahin. No? At kung ano ang advantages and disadvantages. Pero balikan natin yung itlog. Sinabi ko last week, kailangan maingat tayo sa pagpili ng mga itlog na ilalagay natin sa incubator. Sapagkat tulad nito, makikita nyo, may mga crack yung itlog. No? At tinitingnan maigi ito ng ating mga tao sapagkat the moment na naisama ito doon sa palilimliman mo sa incubator o i-hatch sa incubator, ay magiging mabaho ito. And this will attract bacteria at madadamage yung iyong buong incubator. No? Pangalawa, itong ganitong itlog na marumi sapagkat ngayon po ay tag-ulan, kaya yung ating mga inahin, since naka-free range sila, ay maaring aakit ng pugad na may putik yung paa. Kaya kailangan talaga makolekta right away. But sometimes, alam nyo, nakakalita ng mga bata. So, nagiging ganito ang mukha. Ito hindi na pwedeng ilagay sa incubator. So, with that, we go to the incubator now. No? Itong incubator na to actually ay local na ginawa. Gawa ito ng Davao and 1,176 ang total capacity. Kung makikita ninyo, and kung pwede mong i-focus mark, no? Ang kanyang temperature setting ay 38. Pero iyan, yung kanyang monitor, pipitik lang yan ng 37.8 to 37.9. Pagdating dyan, babagsak siya. Automatic mamatay siya. And then, etong incubator nito is so designed na automatic na ang turning. Kung makikita nyo, itong incubator nito, naka-tilt siya. Naka-automatic yung tilting niya sapagkat ginagaya niya yung movement ng itlog sa ilalim ng inahin. So, yan ay natural na movement ng incubator natin. And after 12 to 13 days, ay magkakaroon sila ng tinatawag nating candling. Yung candling, ginagawa doon actually, halimbawa after 13 days na, yung itlog na ganito ay pinapailawan sa ilalim. At makikita mo kung mayroong laman. At makikita
makikita mo sa ilaw, since maging transparent yan, makikita mo kung may laman at buhay yung laman. So, on the 18th day, pagkatapos dyan, on the 18th day, ay ililipat mo siya sa hatchery. Ito na yung hatchery na sinasabi natin. They will stay here on the 19th, 20th, and 21st day. Kasi ang expected natin na hatching is 21 days. Pero on the 21st day, hindi mo pa dapat kunin ng sisiw kasi basa pa sila. So, minsan, pila ka adlaw, Jo? 22. On the 22nd, no? Full day ng 22nd, saka mo kukunin yung sisiw para tuyo na yung kanilang balahibo, parang cotton yung kanilang balahibo, tuyong-tuyo na. Kasi pag napaaga ka ng kuha ng sisiw na basa pa, matamlay pa sila. And malamang ay mamatay sa breeding system. So yun po ang tandaan natin, mga kaibigan, yung process ng incubation. And remember this, hindi dapat lumagpas ng 37.9 yung iyong temperature. At hindi din dapat bumaba ng 37 yung iyong temperature. Kapag tumaas, patay yung iyong sisiw. Kapag bumaba, pwedeng mapisa yung iba, pero very weak. So yun po ang kagandahan ng incubator sapagkat namomonitor mo na maigi and you could always adjust. But ang problema sa incubator kapag brownout. Sapagkat pag na-brownout na mahaba, siyempre, lalamig yung incubator, maapektuhan yung itlog. So, if you come to think of it, kung kaunti lang naman ang manok mo, mas maganda na yung inahin na maglilindin. Nature is better than any equipment or machine ever made by man. Ang isa sa pinaka-critical na bahagi ng pag-aalaga ng manok ay yung pag-apply ng vaccination. Ito po ay ginagawa natin upang mabigyan ng pananggalang yung ating mga sisiw sa common diseases tulad ng NCD, Gumboro, Coryza, yung tinatawag nating foulpox. At ito po ang pinakamatrabahong bahagi ng farm operations actually. Recently, nagkaroon kami ng konting problema sa farm sapagkat in spite of the fact na nag-immunize kami, meron pa rin mga sisiw na tinamaan, nanamlay at kailangan namin i-eliminate. At noong tanungin ko yung aming in-house vet, ang kanyang nakitang dahilan ay yung overcrowding sa aming brooding pens. So, ganyan po ang pag-aalaga ng manok. You learn lessons through actual farm experiences. So today, ito po, we are immunizing 1,200 chicks. Ito po ay 2 weeks old, or 3 weeks old rather. And ito yung kanilang second dose ng B1B1 Gumboro IBD. Ito po yung basic na immunization. At pagkatapos nito ay bibigyan na sila ng foulpox and then mycoplasma para sa sipon and then Coryza para sa pagluluha and then the final dose of NCD Lasota para sa Newcastle disease. So ganyan po sa pag-aalaga ng manok, tiyaga lang. You learn painful lessons but it keeps you wiser the next day. Merong paniwala yung ibang poultry raisers or chicken farmer na kapag nag-immunize daw ang kapitbahay mo at hindi ka nag-immunize, ay tatamaan ng sakit at mamamatay yung mga manok mo. I don't think that's accurate sapagkat ito example ito. Itong batch na ito, mga 1 month old ang sisiw. At ito ang natapos namin dito na immunization, B1B1, IBD at saka Gumboro. Subalit ito ay hindi pa na-immunize ng NCD Lasota. Yung kabila,
na-immunize na yun. Tapos na yung NCD Lasota, tapos na yung Coryza at saka Mycoplasma. Hindi naman naapektuhan tong katabing 10. Ibig sabihin, maski mag-immunize ka sa kabila, basta safe yung immunization program mo, hindi magkakasakit yung mga sisiw na hindi na-immunize. So, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nilang kapag nag-immunize daw yung isang farmer, mamamatay yung manok ng kapitbahay niya. I don't think that's accurate. And I base this assumption dito sa aming experience. Magkatabing kulungan, magkatabing pen, open. Mag-immunize kami ng NCD Lasota sa kabilang pen, which is for yung sakit na common, no? Yung tawag nila duyong sa Cebuano, di kaya atay or aratay sa Ilonggo. Yun yung vaccine niya. At pagkatapos namin mag-immunize sa isang batch, iniiwan namin hanggang magkaedad ng mga 25 days yung isang grupo bago namin i-immunize. So, eto, actual farm experience. So, huwag kayong maniwala dun sa sinasabi nila na kailangan daw pagsabihan mo yung kapitbahay mo na mag-immunize ka sapagkat magkakasakit yung alamanok. This is our actual experience dito sa Braveheart Farm. Ito po yung bago nating gawa na brooder house. We actually had to rush this sapagkat tinamaan kami ng malakas na ulan and it affected the health of our chicks in the range. So we had to adjust our strategy in raising our chicks here in the farm. And we decided to keep them in the brooders until after all of the immunization programs are completed. So kung makikita nyo, blue ang kulay ng tubig sapagkat nilagyan natin to ng preventive medicine para hindi sila maapektuhan ng taglamig. This is the way we are going to do things until such time na dumating ulit tag-init at pwede na kaming maglagay ng sisiw sa range. So yun po siguro ang isang tip na pwede kong ma-share sa ating mga kapwa backyard poultry raisers. Walang steadfast rule on how to raise your chicken. You really have to adjust according to the circumstances and the conditions that you face in the farm. So kung tag-ulan, tago muna natin mga sisiw natin. Kapag tag-init, pwede na natin silang i-range para makakain sila ng labok. Ang kagandahan po sa bukid ay yung nakakagawa ka ng practical na solusyon sa mga problema. Like say for example, itong ginawa namin na ito. Dati po itong mga inahin na ito, nasa free range. Binibitawan namin. Kanya lang, simulan nung mag-umpisa ang tag-ulan, nagkaroon kami ng problema sapagkat ang iba sa kanila ay nagkakasipon. Ang iba ay nangingitlog sa ilalim ng mga damo, so nababasa yung itlog. So we came up with a solution. Kumuha po kami ng bagong kulungan. Ito po yung breeding pens. No? In each of this pen, 20 babae ang nilagay namin. And meron silang 3 lalaki to breed with them. Ang kagandahan nito, namomonitor namin kung may sipon sila, matamlay ba, putla. And ang ginawa namin, dito na kami gumawa ng pugad. Ito po yung kanilang pugad. Nilagyan namin ng cover kasi nung isang araw, pagkatapos gawin to, dinapuan nila sa gabi at nagkaroon ng iti. So to prevent them from roosting in the nests, yung ginawa natin na pugad, nilagyan namin ng cover. Ito, so hindi sila pwedeng pumatong dyan dahil nakaslide dyan. And to make egg collection efficient, hindi na kailangan pumasok pa yung aming handler sa loob para kunin yung itlog sapagkat ginawa namin ito ng butas. So ang itlog, pagkatapos mangitlog ng mga inahin,
ay malalaglagan dito, gugulong dito, at sa labas na namin kukunin. So ito yung technique na hindi naman bago to. Ginagawa natin ng ibang breeders, which we are now implementing as we adjust to realities in the farm. Sabi ko nga, at the start of the rainy season, nagkaroon kami ng problema sa health management ng mga inahin. Yung iba nagkakasipon. And then added to that, meron kaming kakompetensya, yung mga uwak na kinakain yung mga itlog na naiiwanan ng mga inahin sa yarda. So this is how we make adjustments in our breeding program, and hopefully with this system now, we will be able to improve the health management of our flock and mag-increase yung kanilang itlog so that we will have more production. This is practical farming. We have discovered a new solution to a problem in the pen. Ang problema kasi pag medyo overcrowded yung pen natin, ay nagkakaroon tayo ng problema sa feather picking, o yung sila mismo ay nagkakainan ng balahibo, and the moment na dumugo yung puwit ng isang sisiw ay susundan na nila yan. So ngayong araw na ito, we tried this. Nagbitin po tayo ng tangkay ng malunggay, and it's fascinating sapagkat ito makikita natin talagang tinitira nila yung malunggay at gustong-gusto nila. Halos maubos na po yung bunga ng isang palumpon ng malunggay. So ang kagandahan nito, yung malunggay po ay maganda para sa manok. In fact, pinoprocess ka natin ito at dinadagdag sa feed. This time around, para maiwasan yung feather picking inside a crowded pen like this, ay na-discover natin. Lagyan natin ng isang palumpon na sanga o dahon ng malunggay, and naaaliw sila. So inaasahan natin na mawawala yung feather picking na siya nating problema sa isang medyo crowded na pen tulad nung sa atin ngayon. Ang isa pong nakikita natin na problema sa paggamit ng rice hull bilang bedding sa kulungan ng mga manok ay yung pagdami ng tinatawag nating kuto o mites. So ngayong araw na ito, we are starting an experiment. Yung mga dahon ng tanglad or lemongrass ay nilalagay natin sa kulungan in the expectation that this will drive away the mites. Pwede nyo rin subukan to. Subukan nyo using citronella or di kaya yung dahon ng madede cacao, and make your own observation, and let's share experiences, sabagkat ganyan lang naman ang farming. We make daily experimentations, and kapag beneficial yung ating experiment, we share it with other farmers para sila naman matuto. So ito po yung bago nating innovation dito sa Braveheart Farms, ang paglalagay ng dahon ng tanglad sa kulungan ng mga manok, even sa pugad, upang maiwasan yung pagdami ng kuto o dapaw. Ito po yung ating bagong baba na mga sisiw. They're about 45 days old. And tulad po ng sinabi ko earlier, nag-adjust po tayo. Nag-brooder tayo for 45 days. And then kinumpleto natin yung vaccination program bago natin sila binitawan dito sa area na ito. So mapapansin nyo, masigla at maliksi po yung mga sisiw. And wala silang nakikitang mga sakit kapagkat kumpleto yung ating immunization program bago natin sila binitawan. So ganyan po sa farming, you have to make adjustments, and kailangan mabilis ang mata mo, kailangan mabilis ang aksyon mo, sapagkat ang pag-aalaga po ng buhay na hayop ay kailangan mabilisan ang aksyon,
para hindi po lumala kung mayroong mga sakit. Kung may nakikita ko diferensya, hindi po lumala. So ito po yung improvement because I believe that every day in the farm is a learning day. And today we have made adjustments and I'm happy with the results of the adjustments. Lipas na ang Independence Day pero itong mga manok Pinoy na cockerels na ito are enjoying their independence for the first time. Magdadalawang buwan sila and for the first time pinakawalan namin sila sa brooder because we feel that they are healthy enough, malakas na sila and pwede na lang ma-withstand yung epekto ng mga elemento. So binibitawan sila for the first time para makakain sila ng damo. And a month from now, some of them will be slaughtered, others will be selected for breeding. Pero etong mga sisiw na ito ay siguradong healthy sapagkat inalagaan sila ng 2 buwan and then kompleto yung vaccination and now lumilipad-lipad sila, malaya na at makakain na sila ng mga berdeng damo na gustong-gusto ng mga sisiw na ito. So ganyan po ang ating pamamaraan dito sa Brave Heart Farms in producing our manok Pinoy for meat and for breeding purposes. Most rewarding moments sa buhay ng isang chicken breeder is if and when he is able to breed chicken with colors that he desire. Ito po for example, ito po yung bagong kulay na lumalabas sa crosses namin ng manok Pinoy, no? And this group actually came from my satellite breeder who bred my manok Pinoy with his own ASL. And he was able to come up with this color. Ito po yung bagong line natin ngayon, yung the blue manok Pinoy o abuhin. And ito po ay ipiperpetuate natin sapagkat meron akong isang kaibigan na mahilig sa abuhin. And he actually specifically asked me to breed for him yung mga abuhin. So ito po ay para kay Congressman Conrad Estrella ng Pangasinan, kaibigan ko na mahilig din sa manok. At we will be breeding a lot of this abuhin or manok Pinoy blues para sa kanyang farm. And ito po ay madaling gawin sapagkat na-set na po natin tong strain na to. We have selected a few, about 30 heads na sigurado kaming pag na-breed namin ay lalabas talaga yung kulay na abuhin. So that's how you enjoy farming actually, being able to produce the color of the chicken that you breed according to your desire, and that is a fulfilling moment for a breeder like me.